Hello, lahat na inaway mo. Yung dati pong mayor, si Mayor Lito Atienza, kakampi niya nung una, inaway niya, naging kalaban niya. Mayor Lim, vice mayor siya. Kakampi niya nung una, kinalaban niya. Mayor Era, kakampi niya, siya pang nagdala kay Mayor Era to run as mayor in the city of Manila. Inaway niya. It has been a cycle, a very toxic cycle for him. Pati ba naman kami, nakakampi mo, kapamilya mo, we consider ourselves way beyond politics ang relationship namin. Pati kami, anong ginawa namin sa iyo? So, Hindi katulad ng ayuda ngayon. Pag hindi ka kakilala, wala kang ayuda. Di ba? Hindi ba naman nakakaisulto? Ito ayuda. Dumarating na. Trak-trak. Akalain mo dumaan sa bahay mo? Yung kapitbahay mo meron? Ikaw ano? I went around, no? Nag-ikot ako sa mga barangay, sa community. Then people are saying, bumalik ka na. And siyempre nagwo-worry ako, bakit naghahanap ang tao ng iba, meron namang nakaupo. Especially yung nakaupo is somebody na tinulungan natin, na inaruga natin for so long. And then, nakakahiyamang sabihin, maraming na-frustrate sa sitwasyon. So, heeding the call, sabi ko, sige, kakot, kinausap ko naman si Ate Honey. Yeah, I talked to her a few months ago, and I said, Ate, baka pwede, babalik sana akong mag-mayor kasi ang taong bayan, nagre-request talaga na bumalik ako. Then she said, no, I'm running for re-election. Then that, natapos na yung meeting na yun, then we proceeded with our plan. Wish her well with her husband, Pox, was there. And naggayak na kami. Opo. Pero may resistance ho ba? Did she convince you not to run? No. And just give way instead? No rin also. Very specific lang yung sinabi naman niya. Ano po yung sinabi niya? No, I'm running for re-election. It was very clear na sa akin, nung sinabi niya bago po siya umalis sa City Hall, na magre-retire na siya. And he will be spending more time with his family and probably gusto ko niya magturo. Yun po ang sinabi niya sa amin ni Vice Mayor Yul Servo Nieto. So lahat po pinagbili niya sa amin and lahat po ng mga department heads pinagbili niya sa akin na wag kong palitan. So that time, talagang naniniwala po ako. Ang sabi niya ho kasi sa akin, ate, wag mong palitan yung mga department heads para may continuation. Okay, makakatulong sila sa akin. Sa akin po. So ako naman po, naniniwala ako sa kanya na ganun po ang mangyayari. Pero parang napapansin ko po, habang yun na nga, papalapit na po itong 2024, parang nag-iiba na ho yata yung galaw ng mga department heads namin. In fact, Would you say because their loyalty is still to former Mayor Isko? most probably po. In fact, there were a couple of times na I had to talk to him para sabihin na ito yung ginagawa ng ibang tao na iniwan mo sa akin. But he would always shrug it off na hindi, ganito. Tapos, ang pinapansin na niya yung mga kasama ko na tumutulong naman sa akin. He was always finding fault na. Do you think or did you suspect that he was talking to some of the department heads behind your back? Definitely. Oo po. Nakikipag-usap po siya sa mga department heads namin. And lalo na yung mga very close po sa kanya. Kaya nga po, ang feeling ko, during the latter part, parang may mga hints na nasasabotahin na yata ako. Kasi, halimbawa po, magbibigay ako ng example. Yung iniwan po niyang head ng traffic bureau namin, at saka yung iniwan po niyang garbage contractor na
contractor po namin are all his friends. Okay? So, parang, paano nila dati nagagawa nila ito ng maayos? Tapos all of a sudden, yun yung napapansin na mali daw sa ginagawa ko. These are the same people who were working for you. And these were the same people na iniwan mo sa akin na pagkatiwalaan ko. And these are the same people na very close sa'yo. Ibig sabihin, overnight, during my administration, pumangit yung serbisyo nila. Eh, lahat naman po ng binabato sa akin ng mga issues ngayon are all issues under the departments nung mga taong iniwan niya sa akin. Ako po ang incumbent mayor, marami pa ho kaming ginagawa ni Vice Mayor Yul. So, dapat naman po talaga ipagpatuloy namin yung aming ginagawa. Lahat ng mga serbisyo, programa at proyektong diretso talaga yung nadarama po na hindi lang iilan kundi lahat ng mga Manilenyo. Definitely po yung social amelioration program po natin na ibinibigay po natin sa lahat po halos. Sa atin po mga senior citizens, sa atin po mga mag-aaral, mga estudyante po ng dalawa nating pamantasan, sa atin po mga solo parents, sa atin po mga persons with disability. At saka syempre po, pangkalahatan, yung trabaho po para sa bawat isang Manilenyo po. Yun talaga ang aming itinutulak. So far, pakiramdam natin, sure win tayo for 2020. Definitely. Mayor? Mayor, ano po message mo, Mayor? Ma'am, definitely sa part nyo po, clean campaign, no mudslinging. Ever since po na ako'y tumatakbo, hindi ko huugali yung mudslinging. Hindi po kami pinalaki ng aking mga magulang na manira po ng ibang tao. Kung meron man po kami sasabihin, pawang katotohanan lamang. At kung meron po kami ilalatag, yun po yung mga proyekto at programang gusto po naming maramdaman ng bawat isang Manilenyo dito. Mayor, ano pong message nyo kay Isko Moreno, sir? Hi, ma'am. I wish him well and good luck po. Okay, last question. Good terms ba kayo ngayon? Hindi na ho kami nakakapag-usap sir. Ma'am, So, sinabi niyo po kanina in exclusive interview po na short message po kanina sa Bombo Radio na wag na pong bumalik si Mayor Isko. yun po ang sinisigaw ng mga tao, ini-echo ko lang po. Palapitin natin si Mayor dito. Well, hindi mo naman siya masisisi, pero mas nasaktan siguro yung taong bayan because of the expectations on a premise, whatever we have done together as a team, as a group, they will continue. Siyempre, siguro na frustrate ang taong bayan, o anong tawag yan? In a way, I don't want to use words as much as possible. Kasi mahal ko nga yung mga yan But then again, alam mo yung pagkakaibigan, pamilya, maliit na bagay yan pag ang pinag-uusapan na kapakanan ng taong bayan. We owe it to the people. I don't owe anybody about things. No? Kung ang pag-uusapan, paano pagmamalasakitan ng tao. I owe it to the people.